Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ayong buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ingon man sa tanan nga mabot ning ato nga Sibya, maparadyo man or sa ato nga Facebook Live. Mga higala adlaw karon nga Huwebes, Hunyo 25 tuig 2026. And welcome sa lain na usab nga edisyon ning ato nga programa nga magpadangat diha kaninyo og mga mahinungdanong impormasyon, mga labas nga balita o dinhi sa kinatibukan nga rehiyon 8. Ang programa nga Good Morning Eastern Visayas. Atod kaninyo mga kaigsunan sa iniusang puwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog, Philippine Information Agency, o gingon man ang atong partner academe, ang DYDC-FM diha sa Visayas State University. Mga higala gikan diri sa Sugod, Southern Leyte, sa ngalan sa atong station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa atong kauban sa Master Control Engineer Nuki Parado. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malo. Tuguti kami mga higala nga mag-uban diha kaninyo nining atong usa ka oras nga tulumanon kutob alas 9 sa buntag. Update sa ato nga panahon mga higala. Update sa ato nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte sa kasamtangan nagpakita gyud no sayang kahayag si haring adlaw ato nga paglauman ang usa na usab ka init nga panahon. Pero kagahapon adlaw no kalit nga nihuruhuruh ang kusog nga hangin mga kaigsunan no giubanan sa medyo kusog-kusog usab nga pag-uwan. Nagpasabot lamang kini nga dili gyud stable ang ato nga panahon. Sanglit ato nga pahinomdom gikinahanglan nato nga subaybayan ang mga update sa ato nga pag-asa. Ato nga siguradoon nga kita no kanunay nga updated sa dagan sa ato nga panahon. Balik-balik nato nga gipasabot mga kaigsunan nga ang ato nga kaandam no nagsugod yod sa ato nga kaalam mga higala. Samtang sa ato nga linya sa kuryente ato lamang pong ipasabot no nga ugmang adlaw adunay naka-schedule nga power interruption didto sa Pacific area no para sa ato nga mga konsumidores diha sa lungsod sa Hinunangan, partikular sa kining anaadapit diha sa Julius Bake Shop padulong na sa Manalili Street ug ang portion sa San Pedro ug Arellano Streets diha sa Barangay Poblacion. Makasinati og power interruption from 8 a.m. to 5 p.m. ugmang adlaw. Rason matud pa adunay pagahimuon nga pagtangtang sa mga poste o pagbalhin niini gumikan kay naapektuhan sa gipahigayon nga building construction. And sa ato nga peace and order situation no padayon karon nga gihugtan sa kapulisan ang ilang nga visibility ug ingon man pagsiguro no sa security sa matag tunghaan. Again human gihapon sa nahitabo nga insidente dito sa Tacloban City sa nakalabay nga adlaw. No, in general nagpabiling malinawon ang ato nga mga kalungsuran partikular no diri sa Pacific and Panaon area. And nagang salamat sa tanan no nga mga residente ingon man ang komunidad kinsang kaabag sa atong kapulisan sa pagsiguro sa kalinaw ug kahapsay no sa katilingban. Mga higala nining adlaw nga Huwebes ato nga makauban para sa Radyo Pilipinas Borongan Ati Pen Pumida, para sa Radyo Pilipinas Calbayog Ati Charmaine Balvez, sa PIA Southern Leyte Sir Bong Pedalino o sa DYDC-FM Micaela Gongora.
Ato na nga pagasugdan ng paghatod og mga pasiyo na nga impormasyon na mga higala. Unahon nato biyahe kita padulong nga Borongan para maghatod sa iya nga mga pasiyo ng impormasyon no ato nga pangamustahon ang dagan sa panahon kahimtang sa peace and order situation ug ang uluhan sa mga kalambuan nga ilang ipadangat para sa karon nga adlaw. Mayong buntag kanimo Ate Pen Pomida. Good morning, Eastern Visaya. Ate Pen, good morning. Eastern Visaya. Good morning. Yes, maupay nga aga, Aljon Malot, good morning. Good morning, habugos nga ato na mga kaupo dida Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. Pangunguna ni Sir Dindo Alaras, maupay nga aga, hayo dida, sugad man ito niyong mga tigpamati. Ni Charmaine Perito Balvez, dida naman RP Calbayog, maupay nga morning. ASM Jean Navilon and staff, good morning. PIA Southern Leyte, Sir Bong Pedalino. Ano kaya ito na patrivia unina ni Sir Bong? Ginaabangan natin, nga napira pa nga hulagway, tikang naman Southern Leyte, maupay nga aga. Gan syempre, Miss Micaela Gongora, maupay nga morning, DYDZ FM. Maupay nga aga haaton nga tanan, Ate Pen Pumida iton iyo kahampang para na partisipasyon na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan City, Eastern Samar. Kapod naton di Master Control, Engineer Alcuin Baldonido, Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda, in full force kami para naman paghatag balita impormasyon, pariyo kasirak ni Mr. Sun. Maupay iton sirak yan ito na ito na haring araw pero ala daw may na nato nakikita didi mga dampug hakalangitan. Abogos nga sinarangan Samar, so far so good ito na ato na panahon pero kakilip sa ring paman ni Kuya Aljon di daliwat sogod. May daliwat mga mga light rain showers mga pagtarihtig gihapon. Maupay naman la para higihapiton ato na mga parag-uma nga talaga mostly rain fed kami didi Eastern Samar. Pirala ka porsyento ito na may da mga irigasyon, haros waray irigasyon. Salit kilahang kinahanglan namon hina oran takay 30 degrees Celsius liyana. Feels like 37 ba mapaso-paso kita Bugos nga sinarangan na summer samtang pagtaga kuryente buwas Friday ang nasugad man hito na Sabado 26 and 27 may da maintenance activities ito ang NGCP along Borongan to Kinapundan 69 kV nga portion ito na ato na linya karagsid ngun aton bugos nga nasiserbisyuhan na Borongan substation from San Julian to Llorente. Sugad man itong Taft substation from Sula to Hipapad pero haliputay la ini nga oras ay salamat mga 30 minutes between 6 a.m. to 7 a.m. buwas nga adlaw. Pareho naman inihiton Sabado for the isolation. Yan another 30 minutes between 5 to 6 pagkakilip pareho naman hiton buwas ngan hiton Sabado para na hiton normalization. Thank you Isamel ko hining pahibaro. Pagtaga sa pa nga aton lifeline ito na tubig waray man paabiso ito na BWD salit paglalauman natin ito na tuloy-tuloy nga serbisyo ito na Borongan Water District pero konting tipid kita diri langan ikunti dapat magtipid. Diri na kita tal inuuran pasior den maupay man ito na bugos nga sinarangan Samar. Thank you PNP nga AFP may pagisumpay hini nga pagtaga El Nino kun aton babalikan adto na PDRRMC nag-aprobar nahan El Nino Preparedness Task Force. Pangandaman ini ito na posible makusug nga dahiton pinakamakusug nga epekto hiton El Nino paglalauman ini hamasunod nga mga bulan ito na
last quarter hiton aton yan na tuig nga next first semester hiton tuig 2027. Kasumpay hini naglatag nahin mga pangandaman aton mga ahensyan gobyerno, labi na iton OPAS iton Office of the Provincial Agricultural Services. Very comprehensive aton ira naman preparedness para maprotehiran iton sektor hiton agrikultura. Sige ha, hikita nga tanan na naton gudtiay nga mga maikukontribuer mga pagtitipid didaan ato na ilatag. Uy, good news para hiton probinsya hiton sinirangan Samar. Makakakarawat scholarship assistance taglima nga college students, preferably mga graduating students an kada barangay habugos sining sinirangan Samar haylarom hiton presidential scholarship assistance program hiton yanang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagtutuyo buligan na naton mga estudyante nga makahuman adton ira pag-eskwela. Bueno, dito na pag-ihaon pa, ilatag ta na adto na mga laray uluhan na dagkeng nga mga suma testihanon. Para yan ang adlawhan na Miyerkules, Hunyo 24. Hanatad hito na pagtag-agrikultura, sobra 81,000 nga benta. Nahitala ini hakabugusan nga 5 kaadlaw nga Agri-Fisheries Fair 2026. Samtang hanatad naman hito na pagtaga-pase orden ito ni Eastern Samar Police Provincial Office mas pinahagutyan ito na seguridad nga na presensya ha mga eskwelahan habugos nga sinirangan na Samar. Update naman hadto na makarimadima nga insidente hinapan musila eskwelahan ha Tacloban City. Ginbisita ini ni Secretary Gatchalian han DSWD adto na mga biktima han school shooting ha Tacloban samtang duhang suspetsado adana ha kustodiya han mga otoridad. Amini ka barangay adto na mga larayluhan han dagkeng nga mga sumat kanay detalye ato nilalatag dinilahaton taramdan. Morning, Eastern Visaya. Damo nga salamat Ate Pen Pumida, and of course good morning ta sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Oras nato mga higala alas 8:13 na sa buntag dining puntuha. Ato nga paminawon ang pasiyo na usab nga impormasyon sa line pa nato nga sister station, live gikan diha sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Maupay nga aga Ati Sermaine Balvez. Good morning, Eastern Visaya. Ate Sermaine, good morning. Yes, good morning, Kuya Aljan Malot. Nasa bugos nga pwersa San RP, sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning liwat sa aton sister station, tigang naman sa Radyo Pilipinas Borongan at Pen Pumida, ngan sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning sa aton partner sa Academe, tigang sa Visayas State University, Ate Mikay Gongora, ngan sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni Dr. Cristina Gabrilio, ngan ato naman iga si PCO, PIA, Southern Leyte, Infosan Manager Sir Bong Pedalino, ngan sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni Regional Head Rian Arento. Dinhi naman sa Radyo Pilipinas Calbayog, sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navilon, ako ang iyo makakaupod, Charmaine Perito Balvas. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Engineer Rezano Barandino, Mark Tayab, ngan Lex Francisco. So siyahan, update san kamatangan san panahon dinhi sa Calbayog, sugad man na amo naabat dinhi sa Calbayog. Partly cloudy ang among kalangitan, temperatura sa 30 degrees Celsius. So medyo init ang among panahon nga naabat liwat dinhi sa Calbayog. So wala kita expected nga pag-uran magkulop, pero mas maupay gihapon nga pagdara kita sa naton mga payong o kapote, Magin-andam kita tungod sini nga pabag-o nga panahon. Update naman sa pagtaga tubig, Calbayog Water Company Incorporated. Waray man bago nga service advisory nga gingawa sa Calbayog Water, pero padayon gihapon nga pahinumdom sa publiko nga tipid gihapon kita sa paggamit sa tubig, magtirok kita sa naton tubig para may da kita magamit in kaso sa panahon sa mga
emerhensya. So kung mahihinumduman, naka-eksperyensya pala kami din sa Calbayog san paghamubo san level san tubig sa Pasongon source nga nakaapekto sa produksyon san tubig sa pipera nga mga lugar sa aton mga concessionaires. So samtang duro-diretso an aton supply san tubig, tirok-tirok na la kita para may kita nagagamit. So mas mapay gihapon nga kay kun may ada ko makita nga mga leak, rubat nga mga linya, alay nala pag-report dayon para ini-repair dayon san Calbayog Water. Update naman san pagtaga kuryente sa Melco 1, magkakamayada sin scheduled power interruption buwas adlaw Viernes, Hunyo 26, tikang alas 7 san aga kutob alas 5. San Kulob. Apektado mga barangay dinhi sa Calbayog. Partikular sa sitio Nagbuong, sa Purok 5 Barangay ni Haga, Kutob, Barangay Migara, upod luwat ang lateral barangays ngan Happy Valley areas. Ang rason san power interruption para sa bubuhaton nga pag-upgrade san V-phase primary line, ikang inisan bare wire pakadto insulated line along Barangay Ginon pakadto Barangay Migara. So pahinomdom sa naton mga residente, mga establishmento nga apektado. Alay nala pag-charge sa naton mga electronic devices. So again, buwas ini Viernes, June 26, 7 a.m. pakadto 5 p.m. Magkulop nga pagkaparong san kuryente. Update gihapon dinhi sa Calbayog. Uyan, National Telecommunications Commission NTC Region 8 nagbisita dinhi sa Calbayog para sa naragin bubuhat nga mobile licensing activity. So 4th day na yan 4th day last day. Ini inaadto sira sa ground floor San Gaisano Grand Mall Calbayog. So san aton mga igkasi sa aton mga may radyo o kinahanglan magparehistro o magpa-renew san era mga mobile station license ngan radio operator certificate. So habol po kita tutob niyan ini nga kulop naging bubuhat nga licensing activities san NTC. Nakarawat liwat ang NTC sa aplikasyon para sa pagrehistro, pag-renew san permits san mga mobile phone dealers, retailers, nga service centers, pati naliwat aton mga request pagpablock san IMEI number san mga nawawara o nakawat nga mga cellphone. So again, kutob na lain niya na kulop ini nga serbisyo san NTC. Habol po kita aton mga radio operators, service centers sa bugos nga probinsya san Samar. So kahuman sini balik otro kita pag renew pagbisita sa regional office sa Tacloban City. Ngayon usap pa, katapusan nga update dinhi sa Calbayog kundi nagpapadayon ang mahugot nga pagpatuman san pagsulot san helmet san tanan nga mga nagbabiyahe dinhi sa Calbayog sa aton mga drivers ngan mga back riders. So kay kung diri nga ikaw magsulot helmet, andaman nala, makakarawat kita tiket tikang sa Kapuso o sa Land Transportation Office. And para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Calbayog City National High School ginpapakusog ang anti-bullying campaign para sa mga estudyante. Ngan walang gutom program Redemption Day gindumara sa Gandara. Ini og iba pang mga balita sa second part sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Ate Charmaine para sa mga pasyo na nga impormasyon, and of course good morning ta sa atong mga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, and man sa atong mga higala og suking tigpaminaw diha sa inyo nga dapit. Oras nato mga higala alas 8:20 na sa buntag. Ato usab nga paminawon para makatod sa nga pasyo ng impormasyon apil na ang trivia nining adlaw nga Huwebes. Mayong buntag kanimo live gikan diha sa dakbayan sa maasin partikular sa PIA Southern Leyte. Mayong buntag Sir Bong Pedalino. Good morning,
Eastern Visayas. Sir Bong, majong buntag. Majong buntag usab diha kanimo Sir Aljon Malot diha sa Radyo Pilipinas sugod DYSL ingon man sa atong mga kaubanan sa buhat diha mga ka-PCO sa maong Sibianan. Good morning sab ngadto sa lain natong ka-PCO sa DYS Burungan ni Ma'am Pen Pumida. Morning, sir. Sa atong mga kaubanan diha sa maong Sibianan ingon man sa lain na sab nga ka-PCO diha sa DYOG Calbayog ni Ma'am Shermaine Perito Valves o sa atong mga kauban sa buhat majong buntag kanidyong tanan diha o usab diri sa atong ka-akadim sa DYDC-FM ni Ma'am Micaela Gungura o sa tanan nga mga kaubanan nato diha sa akadim sa mong Sibian may buntag kaninyo diha Ma'am Gungura. Ingon man majong buntag sa tanang mga tigpaminaw sa Good Morning Eastern Visayas. Sa bisanasa man ka mo karon hiluna sa kalibutan, maradyo o dinhi sa Facebook atong panginaot nga sa kanunay ana kamo diha sa kapiskay sa inyong panglihok-lihok. Diri sa dakbayan sa Maasin mostly cloudy ang atong kahimtang sa panahon, mas paswalabi ang dagom. Although matagaron og kunya mupidlisi usab ang init sa adlaw kagahapon nakatilaw na gyud tag ulan as in ulan. Durong bonok gikas alas 12 sa udto ngadto na sa alas 3 sa hapon kay no nanawag di mo undang. May kami undang gihapon. Og mao to nga nabisbisan in town. Ang atong mga tanong murag sobra-sobra putong bisbisa no. Og usab sa atong kahimtang sa Kapsay Kalinaw mo lagi ni padayon kay puntang nagbanguta no bisan layo rata. Pero mubati kita sa netabo dito sa SJ NHS sa Tacloban. Mura man jud og di ta ka tuo nga nahitabo tong ingon adto no. Og busa ato mga kapulisan padayon gihapon nga nag sining sa mga eskwelahan. Labi ay kadlokan man lagi og simbako na sa Manundog. Busa ilang kanunay gipatrolyahan, gilibot gyud aron pagsiguro ang Kapsay Kalinaw og seguridad sa atong mga kabataan. Pero murag nangasyak pagyutang tanan. Hasta ko, admittedly, mura pa ko day ko gito hangtod karon mulugdang panig pila ka adlaw. Pero mo malag ni ang kinabuhi no na mga mga panghitabo nga ingon niya na. Sa atong kahimtang sa Dagitab, gisulti naman to ni Sir Aljon ganiha ang mga schedule brownout. Ganiha diri sa Maasin diha unscheduled brownout may kadali ra ganiha mga 5 pasado. Kaya ino na bulahot tayo dito ka-apel ng atong programa pero maaay kayo na hibalik dayon. Unsa ka hinungdan ato umantay abiso sa asulibo. By the way, ang aron yung updated sa ilang scheduled interruption no ato alamang gyud ang atong suliko kay dijo naman ang daghang mga pahibaw diha kasi makalipo na usahay tanahon. So kamo na naman dito tan-aw. Samtang sa di patamod to sa atong balita karong buntaga ari una ta sa atong gamayng trivia. Australian nga declared dead naka-recover nakadaog pagyud og dagkong premyo sa scratch card. Di jud matakanan ang swerte mga higala. Ang Australian nga si Bill Morgan gideclare na nga patay sulod sa 14 minutos. Apan una pa niya gi-heart attack kini siya og nagkuma sulod sa 15 ka adlaw. Naulian si Morgan sa mayong panglawas kay padayon man siyang gitiman sa mga doktor. Labi na sa mga minuto nga nawad-an na siya kinabuhi katong 14 minutes. Wa madugay human makagawa sa ospital mipalit siya scratch card. Karparehasa ng baligdas PCSO na scratch card. O humagnos-nos. Yano lang kayo, brand new Toyota Corolla ang iyang sakyanan nga nadaog kantidad $30,000. Mura ni mga 1.5 million, 1.7 million sa atong peso din sa Pilipinas. Nadangtag pabilang adlaw, paglabay sa panahon, may palit na sab siya laing scratch card og may daog na sab og $250,000 pas tilang sultihan ning tawana. Nyawa man gi kadahog naon sana. Padayon pa ni siya nabuhi
naglingaw-lingaw sa iyang sapi o nagsakay-sakay sa iyang bag-o kayong sakyanan. Okay, kamote atong dalit sa trivia karong adlaw. Sa atong nagbinugto nga headline, sobra 32 million pesos na ang kantidad sa health benefits na pagawa sa PhilHealth alang sa mga mulupyo sa lalawigan dinhi sa Southern Leyte. Kana mao atangan sa atong mga suki gud kayong tigpaminawan. Inig balik sa inyong bahay ng atong hubison nga edisyon. Sa atong manon, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghan kaayong salamat Sir Bong para sa mga pasyon nga impormasyon. And again, good morning ta no sa kinatibukan nga pwersa sa Philippine Information Agency sa panguna ni Sir Rian Arento. Sa oras nga alas 8:26 sa buntag ato nga paminawon ang pasyon na usab nga impormasyon sa atong partner Academe live gikan diha sa Dakbayan sa Baybay gikan sa DYDC FM mayong buntag kanimo Ate Micaela Gungora. Good morning, Eastern Visayas. Mikay, good morning. Oo, good morning. Maayong buntag, no? O sa ato mga kaubanan sa Radio Pilipinas sugod. So it's been a while nga nag-uban ta diri ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, mao pa na gihapon kang Ma'am Pen sa Radio Pilipinas Borongan. And kang Ma'am Shermaine sa Radio Pilipinas Calbayog, kang Sir Bong sa PIA Southern Leyte. So tanang nagpamilaw nato karon across Eastern Visayas sa mga nag-tune in maparadyo man o via Facebook live stream. Sa makausap pa, maayong buntag, happy Thursday. Oo, maupay na aga mga higala sa kahanginan. Sa kalang sa station manager, Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinis Micaela Gungora. Ang inyong makauban karong Huwebes nga edisyon ng atong tulumanon, magkatud kaninyo sa mga balita, updates kalambuan, dinhi sa Dakbayan sa Baybay og ning atong tunghaan Visayas State University. Alang sa itong mga pasiunang impormasyon, mag-una kita mga higala sa update sa itong panahon. So finally, karong adlaw Huwebes nagpakita nagyod ang atong haring adlaw. So hingpit na nga nagpakita ang atong haring adlaw. So sunny day sunny day kita karon mga higala ang atong panahon. No? So init gyud ang atong panahon and blue gyud ang atong kalangitan. So nunot na dapat magdala ta og proteksyon sa init ka panahon, and of course mag-inom kayo ta og daghang tubig. Labi na kay karon is ang last day nga ang atong mga proud viscans naghikay silang clearance for graduation, no? So dapat inom gyud daghang tubig kay baktas-baktas baya from one office to another. So mao kana mga higalang update sa atong panahon. Ang temperatura nato ana sa 27 degrees Celsius, real feel 31 degrees Celsius. So sa lain pang pahibalo o dinhi sa atong tunghaan Visayas State University. Oo, ang atong College of Medicine is now open. Admissions process and documentary eligibility requirements ana nakapost sa atong Facebook page Visayas State University. So ang admission process na ini mga higala magsugod una sa online application. Mag-fill out mo sa application form sa med-apply.vsu.edu.ph and then evaluation, moagig evaluation sa admissions office. If approved ang imuhang application, maagig interview, then panel interview, then final evaluation before ka makaproceed no sa pag-enroll. Oo. And then list of requirements, of course, letter of intent, recommendation letter, College of Medicine admission application form, NMAT result, TOR, diploma, GWA, transfer credentials, PSA live birth, certificate of indigency, valid ID, certificate of tax exemption og 2 pieces nga color 2x2 ID picture na ana mga higala sa atong Facebook page sa Visayas State University. Eligibility, Filipino citizen academic record nga dapat at least 2.0 ang GWA and NMAT score nga 40% or above ang score, no? So good moral dapat aduna usay ika-present. Service commitment, regional residency preference, status priority, socioeconomic status priority, and mo ka mga higala, no? So June 24 to July 10 ang admissions portal open, ang admissions portal. So for more information and details, visit VSU official Facebook page. Sa lain pang
Sa peace and order na ito mga higala, by the way, din sa dakbayan sa baybay, so padayon nga gipakusgan oo ang police presence and visibility sa dakbayan sa baybay, no? Pinaagi sa pagpahigayon ng Oplan Bantay Kalsada, diha sa school, pagpahigayon ng school visitation, uban pa, ingon man mobilization of force multipliers sa dakbayan para gyud masiguro ang luwas og secure nga dakbayan sa baybay. So far, wala tay announcement or pahibalogikan sa Baybay City Information Office and sa LEAC 4 wala usay gipagawas nga scheduled power interruption. Apan ang atong sa supply sa water naman walay abiso nga adunay kakulian sa tubig. Apan adunay disconnection advisory ug mapuhon June 26 Friday diha sa may Area 13 Barangay Hipusngo sa mga adunay overdue accounts. So mao ka mga higala ang atong mga kalambuan pahibalo o updates gikan din sa dakbayan sa baybay ug sa atong tunghaan VSU. Ug alang sa mga balita nga nakalap, aplikasyon alang sa College of Medicine formal na giablihan. VSU nagpatuman og enhanced security and safety measures sa main ug Vita campuses. Bagong laboratory ug power facilities gi-turn over sa DPWH 8 ngadto sa VSU. At ang iyang dugang detalye sa second half ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Mikay para sa mga pasyo ng impormasyon na katod sa tong oras alas 8:32 sa buntag. Samtang para sa mga balita nga ihatod sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod sa karon nga adlaw. Tulo ka Southern Lataños ni presenta sa international nga kompetisyon. Kapin 700 ka mga mag-uuma sa lungsod sa Sugod na kadawat og ayuda sa gobyerno. O Canigaw Island sa lungsod sa Matalong probinsya sa Leyte, temporaryo nga pagasiraan. Mga higala ka ng inyong atangan, uban sa mga balita nga nahikay sa Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, PIA Southern Leyte ug Visayas State University DYDC-FM, kay sa mga pagbalik among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita din lamang gihapon sa programa nga Good morning, Eastern Visayas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Oras na to mga higala, alas 8:34 na sa buntag. Padayon gihapon kamo nga nagpaminaw ning atong nga programang Good Morning Eastern Visayas. Ninipuntuha din na kita maglangan ato na nga paminaw ng kompletong detalye sa mga balita. Nga nahikay nining adlaw nga Huwebes sa Hunyo 25 tuig 2026. Ato nga balikan para maghatod sa mga kompletong detalye. Ate Pen pumila diha sa Borongan or Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Sa makausa pa, Ate Pen, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Aljon. Otro good morning, Eastern Visayas. Adina adton siyahan nga balita, hanatad na agrikultura nga napakabuhi. Sobra 81,000 nga benta na hitala kabugusan nga 5 ka adlaw nga Agri-Fisheries Fair 2026. Ang detalye, ada naton report.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umabot ha 81,701 pesos ang kabugusan nga benta nga nahitala ha Agri-Fisheries Fair 2026 nga ginbuhat ha Morawon Tilang Park, Borongan City tikang Hunyo 15 ngadto Hunyo 19. Sumalakan Maria Luz Cabo, Senior Agriculturist han City Agriculture Office, tikang ini nga kantidad han mga baligya han 27 local exhibitors nga nakigbahin han nasabing aktibidad. Lakip ha mga exhibitors ang Borongan City Cacao Growers Association, Canabong Farmers Association, Lalawigan Progressive Farmers Association, San Gabriel Farmers Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative, Ando Fisher Folk Association, ngan iba pa nga mga individual ngan organisasyon nga nagbaligya hin magkaduro dilain nga produkto tikang agrikultura ngan pangisdaan. Ang Agri-Fisheries Fair usang nga kapartihan selebrasyon han ika-19 nga charter anniversary in Ciudad han Borongan nagtutuyo pagpasundayag ngan pagsuporta ha mga lokal nga produkto samtang ginpapakisig ang pakabuhi han mga parag-uma para pangisda ngan iba pa nga lokal nga negosyante ha syudad. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Siyahan san balita dinhi sa Calbayog City National High School ginpapakusog ang anti-bullying campaign para sa mga estudyante. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginbuhat sa Calbayog City National High School ang anti-bullying campaign and orientation para sa mga estudyante sa afternoon shift como parte sa ERA programa para masigurado magpapabilin nga luwas nga espasyo ang eskwelahan. Ginbuhat ang orientation sa pagigsumpayan sa First Summer Provincial Mobile Force Company. Gintukib sa aktibidad ang iba-iba nga klase sa bullying, tama nga pamaagi san pag-report san insidente ug ang responsibilidad san kada estudyante sa pagmentenar san respeto, disiplina ug maupay nga pag-urugpod sa sulod san eskwelahan. Ang kampanya nagtutuyo mas mapahilawig ang kinaadman san mga estudyante bahin sa importansya san bullying prevention ug pagrespeto san igkasi. Pinaagi san padayon nga information drive ginlalauman san eskwelahan nga mas magiging luwas, inklusibo ug mas positibo ang learning environment para sa nga tanan nga mga estudyante sa Calbayog City National High School. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin gikan diri sa lalawigan sa Southern Leyte, ubos sa programa sa Yakap Kunyaman ng Kalusugan Program, milapas na sa 28 million pesos ang salaping na bayad na sa PhilHealth ngadto sa mga hingtungdang service providers. Kini ang gibutyag ni Sisklo Militante Jr., Chief sa Field Operations Division sa gipahigayon nga press conference pagka-Huwebes sa maging semana dito sa Barangay Itson, Macrohon. Sumala pa ni Militante, dunay lain nga kapin 3 million pesos ang nagpagawas na usab ubos sa programa nga gitawag og gamot kon guaranteed and accessible medications for outpatient treatment ngadto sa mga parmasya diin dito mikuha ang mga PhilHealth members o mga medisina. Hinungdan nga ang tanan migabat na sa sobra 32 million pesos ang bili sa mga medisina o konsulta ang nabayaran ngadto sa mga accredited service providers, mga parmasya sa yakap o gamot sa unang-unang kabulan karong tuiga alang sa kayuhan sa panglawas sa mga Southern Leyteños. Nagkanayon si Militante. Sa follow-up interview nga gihimo sa PIA, si Misael Paigan, pangu sa PhilHealth Local Health Insurance Office, may pasabot nga sa yakap program mas gitutukan nini ang preventive side nga dili na kinahanglan ma-admit sa hospital aron makapahimo sa serbisyo medikal. Ang himuon sa PhilHealth member mao ang pagparehistro sa yakap clinic, mapribado man o gobyerno. Di nadunay
28 ka accredited yakap clinics. Magpa-health profile siya sa doktor. Kung may resita nga medisina, mahimong adto kaon bisan asa sa napog upat ka mga butika nga accredited sa PhilHealth. Mao na niyang gamot. Gipasabot pa ni Paigan nga ang yakap ning suporta kini sa primary health care program sa mga local government units, ilabi na diha sa pagsiguro nga naa kanunay tambal ang mga butika nila sa mga RHUs. O gingon man, muswag ang gitanyag nining medical services ngadto sa mga katawhan kadaghanan nini mga PhilHealth members sa gikan sa PIA Southern Leyte. Bong Pidalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, aplikasyon alang sa College of Medicine, formal na ang giablihan. Ano yung detalye sa report ni Jexter Quezon? Giablihan na sa Visayas State University ang opisyal nga aplikasyon alang sa unang hugna sa Doctor of Medicine program alang sa academic year 2026-2027. Ang bagong programa hingpit nga nagtuman sa mga ordinansa nga gilatid sa Commission on Higher Education CONCHED Memorandum Order Number 18 Series of 2016 alang sa Doctor of Medicine programs sa nasud. Matod pa sa VSU nga ang programa panguluhan sa mga kwalipikado ug eksperyensyadong mga magtutudlo ug mga eksperto sa medikal nga sektor aron masiguro ang taas nga kalidad sa pagtudlo ug pagkat-on sa mga estudyante. Giauhag sa VSU ang tanang kwalipikadong aplikante nga mosumiti sa ilang aplikasyon ug mahimong kabahin sa unang batch sa mga estudyante nga magdala sa bag-ong hugna sa medikal nga edukasyon sa tunghaan. Ang unang mga aplikante sa Doctor of Medicine program sa VSU dili lamang mahimong mga estudyante apan mahimong mga payonero nga maghatag og garbo isip unang henerasyon sa mga medical doctors sa tunghaan. Jexter Quezon, DYDCFM, Good Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Jexter Quezon. Good morning, Eastern Visayas. Tulo ka Southern Leyteños ni presenta sa international nga kompetisyon. Ang detalye hatod ni Dalia Ore. Radyo Pilipinas, report. Gidala sa tulo ka Southern Leyteños ang dungog ug ngalan sa probinsya ngadto sa international nga entablado pinagi sa ilang partisipasyon sa National AI for Better Future Artificial Intelligence Innovation Application Competition nga bag-uhay lang gipahigayon sa Taipei, Taiwan. Ang mga partisipante mo sila si Arian Rica Blanca gikan sa Masin City ug sila si King Kensei Mercado ug John Dexter Ladica nga parehang taga Silago. Sila karon mga foreign exchange students nga nagskwela sa Asia Hospitality Vocational High School sa Tainan City, Taiwan. Nakikumpetensya ang tulo ka estudyante batok sa daghang mga representante gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod ug malampusong napakita sa ilang talento ug kahibalo sa natad sa artificial intelligence kun AI. Tungod sa ilang talagsaong nahimo, gipaabot sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte ang ilang pagdaig ug pasalamat sa mga estudyante tungod sa pagdala sa garbo sa lalawigan sa international nga kompetisyon. Nang hinaot si Southern Leyte Governor Damian Mercado nga ang ilang nahimo usa ka inspirasyon sa ubang mga estudyante sa probinsya nga magpadayon sa paningkamot ug pagpalambo sa ilang kahibalo aron makigsangka sa international nga level. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report Dalia Ore. Good morning, Eastern Visayas. Balik kita nga diha RP Borongan Eastern Samar Police sa Provincial Office kuni SPPO mas pinahugutan na seguridad nga na presensya ang mga eskwelahan habugos nga probinsya han Eastern Samar. Ang detalye balita ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Ang Eastern Samar Police Provincial Office or SPPO hilaram ito ng pamuno ni Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil in mas pinahagutan seguridad ng presensyan kapulisan hangatan niya pang publikong eskwelahan na palibot sa probinsya Eastern Samar. Ang nasabing inisyatiba in kaparte iton proactive security program hani SPPO. Subay iton kaugup strategy nga may panoy pagpabilin iton kalina ug gapsay hangatan ng sektor iton komunidad. Laki pining estratehiya in regular nga pagpapatrolyahan kapulisan, pagmonitorhan
entry and exit points nganan madagmit nga pagresponde abisan ano nga kabaraka nga matatabo ha sa kabitong eskwelahan ug paghirani. Dugang pa ni Police Colonel Macasil iyagin aaghat ito aktibong partisipasyon ng mga kag-anak, kamaistrahan, school staff ngan bugus nga komunidad nga makigbisog hapag ataman hiton kultura hin pagiging mabinantayon responsable ngan pakikiusa. Igin patabo dito ni SPPO nga republiko nga hiray magpapabili nga ikmat. Mabaluson nga makikigbulig ang mga education stakeholders para pagsiguro iton katungod kada bata nga mahibaro usa nga talwas ngan protektado nga kapaligiran. Impormasyon na ikay pinaagihan ESPPO. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Walang gutom program Redemption Day gindumara sa Gandara, Samar. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat, Pretensyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Didto naman sa Bungtosan Gandara, Samar, manilampuson nga igin dumara sa Bungtosan Gandara, Samar ang Redemption Day san walang gutom program sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na himo ang aktibidad pinaagi sa DSWD Field Office 8 kaupod ang gobyerno lokal sa Gandara ngan gin-facilitate sa Municipal Social Welfare and Development Office. Gintambungan ini sa mga kwalipikado nga beneficiary families nga sakop sa programa. Tumong sa walang gutom program nga makahatag sa food assistance sa mga vulnerable nga households nga mapakusog ang food security sa mga komunidad. Pinaagi sa redemption activity nakakuha ang mga benepisyaryo sa suporta nga makakabulig sa era adlaw-adlaw nga panginahanglan labi na sa pagkaon nga nutrisyon sa pamilya. Sigon sa LGU Gandara, padayon ang era suporta sa mga programa sa DSWD nga nagtutuyo nga maibanan ang gutom ngan mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa mga residente. Ginpabugatan liwat sa aktibidad ang importansya sa kooperasyon sa national ngan local government agencies basi mas mapasayon ang paghatag sa ayuda sa mga pamilya nga nanginginahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. Mikay? Yes, Aljon. Oo, sa lain pang balita, VSU nagpatuman og enhanced security and safety measures sa main o Vita campuses. Ano yung detalye sa report ni Glody Kayunda? Agig tubag sa mga baguhay pa lang nga mga panghitabo o garon masiguro ang luwas ug malinawon nga palibot alang sa pagtuon pagtrabaho ug adlaw-adlaw nga kalihukan sa campus. Nagpatuman ang Visayas State University og mas gipaligon nga mga lakang sa seguridad ug kaluwasan sa tanang campus niini. Sumala sa advisory nga gipagawa sa universidad, gihangyo ang tanang estudyante, empleyado, bisita ug uban pang mga stakeholders nga makigtambayayong pinagi sa kanunay nga pagsulob sa ilang identification cards kun IDs, pagsunod sa mga security protocols ug pag-report dayon sa bisan unsang kahimtang o kalihukan nga mahimong makatampo sa kaluwasan sa komunidad. Matod pa sa administrasyon ang maong mga lakang, kabahin sa padayon niya paningkamot sa universidad aron mapreserbar ang kahapsay, kalinaw ug seguridad sulod sa campus, samtang gipadayon ang usa ka palibot nga haom ug makapadasig sa pagkaton ug pagtrabaho. Gidapit usab sa universidad ang tanang miyembro sa komunidad sa VSU nga magpabiling mabinantayon og responsable aron mapaligon ang kultura sa kaluwasan ug pagtinabangay. Pinagi sa kolektibong kooperasyon o pagsunod sa mga ipatuman nga lakang, naglawom ang VSU nga mapadayon ang usa ka luwas, sigurado ug maayong palibot alang sa tanang miyembro sa komunidad. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Dagang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang panato nga balita, Canigaw Island sa lungsod sa Matalom Probinsya sa Leyte, temporaryong pagasiradaan ang detalye hatod ni Jevic Epiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Temporaryo nga isirado og walay tugutan nga mga tourist activity sa isla sa Canigaw sa lungsod sa Matalom, lalawigan sa Leyte, sugod karong Hulyo 1 hangtod Hulyo 15, 2026, sumala sa gipagawas nga advisory sa Matalom Tourism Office. Anaasi nga pagsira gihimo
pinasubay sa Municipal Ordinance number 4 Series of 2023 nga nagatugot sa regular nga restoration ug maintenance sa isla aron mapreserbar ang natural nga kahimtang sa palibot ug mas siguro ang malungtarong pagdumala sa mga kahinguhaan sa naasoy nga isla. Matod pa sa LGU, dili una tugutan ang pagbisita ngadto sa isla sulod sa naasoy nga panahon. Lakip sa mga apektado sa temporaryong pagsira ang mga lokal og langyaw nga mga turista, mga negosyante og mga managat nga kasagarang mobisita sa isla sa Canigao. Gipasagbot sa opisyal nga naasoy nga lakang kabahin sa paningkamot sa LGU sa pagpadalipod sa kinaiyahan og pagmintinar sa katahom sa isla nga usa sa nagunang destinasyon sa turismo sa probinsya sa Leyte. Gilauman nga mobalik ang normal nga operasyon og pagdawat og mga bisita sa Canigao Island karong Hulyo 16, 2026. Samtang gipasalamatan sa LGU sa matalom sa pagpanguna ni Mayor Elvira Pahulio ang pagsabot og kooperasyon sa publiko aron mapadayon ang pagpreserbar sa natural nga katahom og kahapsay sa Canigao Island alang sa umaabot pa nga mga henerasyon. Balita gikan sa lungsod sa matalom lalawigan sa Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa report, Sir Jevic Epis. Good morning, Eastern Visayas. May dapakitan 9 minutos pa og sa magalas sa 9 aga DSWD Secretary Gatchalian binisitan mga biktima na school shooting ha syudad han Tacloban. Duha nga suspetsado ada na kustodiya. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Binisita ngan formal nga nagpaabot niya pakiduyog han kasubanan hi Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ha mga pamilya han mga biktima han madugo nga shooting incident nga nahitabuhan sa Jose National High School syudad han Tacloban didahan Lunes nga adlaw. Kasumpay hinigin dumara dayon han DSWD ha pagpanguna ni Secretary Gatchalian nga han Juvenile Justice and Welfare Committee in isa nga multidisciplinary case conference. Panuyo hini nga masiguro nga waray hunang ang komprehensibo nga bulig para ton mga apektado han trahedya. Ginkumpirma rin sekretary nga katapos nira bisitahan ang pamilya han tulong nga kabataan nga naawat ang kinabuhi diretso ra ngadto ang hospital diin padayon nga gintatambal ang mga nasamaran nga estudyante. Subay han direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. igin patapod han ahensya nga makakarawat han mga biktima ang husto nga atensyon medikal. Gawa sa naging papatuman nga psychological first aid, nakaayuda gihapon hintag 10,000 pesos na financial assistance haddusi nga nasamaran nga mga estudyante nga ada pa yan nahasulod het hospital. Igin patapod gihapon han DSWD ang padayon nga monitoring ang pagpaabotin bulig ha iba pa nga nahiba nga naapektuhan han insidente. Haluyuhan mabugat nga kasing-kasing han komunidad, igin pahayag ni Secretary Gatchalian nga duha nga minor de edad nga suspektaton pamusil, inaada na yan na kustodiya han DSWD. Sa ringan Secretary, aton mga suspekte ni papailaro mahusto nga mga intervention nga rehabilitasyon, subay han igin tatalaan han Juvenile Justice and Welfare Act para han mga children in conflict with the law kon CICL. Pira mga seryoso nga pitad nga ginuyunan han ahensya ang manduga nga training para itong mga social workers ngan frontline personnel hapag aksikaso hin mga sensitibo nga kaso. Makikigkooperar gihapon ang DSWD ha Ateneo Bulatao Center for Psychology Services para mapabaskog ang parenting interventions ngan family development sessions. Samtang haluyo nga bahin, nagpagawas naman hin opisyal nga pamahayag ang Police Regional Office 8 nga mas gimparig-on nira ang seguridad habugos nga rehiyon. Igin papahamtangan kapulisan ang mas intensibo nga police visibility, padayon nga pagpatrolya, ngan mas mabaskog nga koordinasyon ha mga lokal nga namumuno ng komunidad para mapreserbar ang kamurayawan ngan mapudngan ang anuman nga krimen. Naapilar liwat ang Pro 8 ha publiko nga maging mabinantayanan ngan magkooperar ha mga otoridad agud masiguro ang katalwasan han nga tanan. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Balita sa Samar, Koika Health Project papakusgon ang serbisyo panlawas para sa eroy ug minasusan sa probinsya. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Balita sa Samar,
Formal na nga ginpermahan ang Memorandum of Agreement para sa pagpatuman sa COICA Maternal, Newborn and Child Health Project sa Eastern Visayas sa ginbuhat nga seremonya sa Balay sa Marnon sa Catbalogan City. Kaupod ang gobyerno probinsyal sa Samar, World Vision Philippines, ngan Korea, mga lokal nga gobyerno o iba pa nga kasugbong nga ahensya nagkaurusa para mas mapakusog pa ang serbisyo panlawas para sa mga burod, minasusan ug mga bata sa probinsya. Ilarom san proyekto ginalauman nga mapapauswag ang access sa dekalidad nga maternal o child healthcare, mapaparig-on ang koordinasyon sa mga health workers ug maiduduso ang mga programa nga makakabulig sa pagsigurado sa kalibsog sa mga eroy ug minasusan. Matatawag liwat ang programa nga importante nga pitad sa pagpahilawig sa community-based health services ug pagpakusog sa maternal ug child healthcare sa Samar, pinaagi sa pagkaurusa sa iba-iba nga mga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Alang sa ulahing nga balita, bagong laboratory ug power facilities gi-turn over sa DPWH ngadto sa VSU. Ani ang detalye sa akong report. Gi-turn over sa Department of Public Works and Highways Regional Office 8 kun DPWH 8 ngadto sa Visayas State University kun VSU ang duha ka bag-ong pasilidad nga gilauman nga makapaligon sa kalidad sa edukasyon, panukiduki ug operasyon sa universidad. Lakip sa mga proyekto ang bagong Vertebrate Anatomy Laboratory and Morgue nga nahimutang tapat sa Department of Biological Sciences ug ang upgraded University Power Generator nga anaa sa Lower Campus. Ang duha ka proyekto gipunduhan ubos sa 2024 General Appropriations Act. Ang Vertebrate Anatomy Laboratory and Morgue adunay kantidad nga 5 ka milyon ug 9,200 peso. Kini dumalahon sa Department of Biological Sciences ug gilauman nga makapauswag sa hands-on training ug pagtudlo ilabi na sa mga programa sa veterinary medicine ug life sciences. Gisugdan ang pagtukod sa mga laboratorio niadtong Enero 13 tuig 2025 ug nahuman sulod sa 160 ka adlaw. Sumala sa DPWH na tuman ug nahuman sa takdang panahon ang modernong pasilidad. Ang laboratorio adunay espesyal ug luwas nga lugar alang sa anatomical dissections, biological research ug laboratory instruction sa mga estudyante ug magtutudlo. Samtang gi-turn over usab sa DPWH 8 ang University Power Generator nga nagkantidad og 8 ka milyon ka peso. Ang proyekto usa ka pag-upgrade aron mas siguro ang mas lig-on ug kasaligan nga supply sa kuryente sa VSU main campus. Gipatuman ang proyekto gikan Enero hangtod Agosto 2025 ug naglakip sa pagtukod sa bagong powerhouse aron masuportahan ang mas epesyente nga power generation system sa universidad tungod sa taas nga pinahanglan niini sa pagtudlo, panuki-duki ug extension services. Padayon usab nga gipalig-on sa VSU ang mandato niini isip usa sa mga nangunang research university sa rehiyon pinaagi sa pagtukod sa mga moderno ug high capacity nga pasilidad. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras mga kaigsunan alas 8:59 sa buntag atong balikan ang ato nga mga partner stations para sa hinapos nga mensahe. Ate Pen? Alright, so thank you, Kuya Aljon. Pinapiki na kitahin na oras para ato na pagharampang yan ang adlaw na Huwebes sa Hunyo 25. Di nila ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Mauna kami no pag lisensya temporaryo hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda. Chief Tig Joe yatran sa meter. Ngan syempre na ato na kabakyang Didia Master Control. Engineer Alcuina Baldonido, contributors sa news, contributors Daisy Belizar, ngan Dayan Camplon. Ati Pen, pumida ini. Naging imbitar kami nga tanan para buwas nga adlaw. Di nila ato na taramdan. Morning, Eastern Visayas. Hindi naman sa Radyo Pilipinas Calbayog, di na nagtatapos sa naton partisipasyon. Damang salamat sa naton tagkontrover balita Suzat Pratansyo, nakaupod naton sa Master Control, Engineer Rizano Barandino, ng aton OJT students, BSIT,
Mark Tayab ngan Lex Francisco ngan sangaran sa aton acting station manager Hinaro Navilon. Ako ang iyong nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O sa ngalan sa Philippine Information Agency Regional Head, Rian Arinto, daghang salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw, Bong Pidalino, gikan sa PIA Southern Leyte. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo na sab kami nga manamilit sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ug dahang salamat sa news contributors kag sila Jexter Quizon ug Glory Kayunda lang ning atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Pen Pumida from DYES Radyo Pilipinas Borongan, Ate Charmaine Balvez Radyo Pilipinas Calbayog, Sir Bong Pidalino from PIA Southern Leyte, and Ate Mikay Gongora gikan diha sa DYDC-FM sa Visayas State University. And of course, sa tanan nga mga natong suking tigpaminaw, sa mga nakatutok sa ka-oras nato nga programa, daghan kayong salamat. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, sa ngalan sa itong station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa atong kauban sa Master Control Engineer Nuki Parado, Kuya Jun Antegra, ini ang inyong alagad sa kahanginan Alzon Malot. Temporaryo nga manamilit mga higala. Ubani kami ugma nga adlaw sa lain na usab nga edisyon ning ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.